Paglampas mo ng 70, hindi mo na kailangan ng kaibigan. 6 na dahilan para maging masaya at payapa sa pagtanda. Habang tumatanda tayo, napapansin nyo ba na unti-unting nagbabago ang mga bagay na mahalaga sa atin? Noon, gustong-gusto natin ng maraming kaibigan, barkadahan, at halos araw-araw may kausap o kasama. Pero pagdating mo sa edad na 70, mapapaisip ka, kailangan ko pa ba talaga ng maraming kaibigan? At ang totoo niyan, hindi mo na kailangan. Oo, tama ang narinig mo. Paglampas mo ng 70, mas mahalaga na ang katahimikan, kalayaan, at kapayapaan kaysa sa pagpipilit makisabay sa mga tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na dahilan kung bakit hindi mo kailangang mangapit bahay o makibarkada para maging masaya sa pagtanda. Maniwala ka, embracing independence can actually make you live happier and longer. Kaya manatili hanggang dulo dahil baka ito na ang bagong perspektibong magpapagaan sa puso mo. Number 1, you don't need to prove yourself anymore. Noong bata ka pa, gusto mong mapatunayan ang sarili mo. Gusto mong magustuhan ng iba, makilala, at makasabay sa mga kaibigan. Pero ngayon, tapos na iyan. Sa edad mo ngayon, wala ka nang kailangang patunayan kaninuman. Ang buhay mo puno na ng karanasan, tagumpay, at leksyon. Hindi mo na kailangan ng papuri o likes para maramdaman mong mahalaga ka. Isipin mo si Mang Lando, 72 taong gulang. Noon, halos araw-araw kasama ang mga kaibigan sa opisina. Pero nang magretiro siya, unti-unti silang nawala. At doon niya napagtanto, karamihan pala hindi tunay na pagkakaibigan, kundi convenience lang. Kaya imbes na habulin pa, nag-focus siya sa sarili niya. Naghalaman, naglakad tuwing umaga, nagbasa ng mga lumang libro. At alam mo, doon lang niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Kaya tandaan, hindi mo kailangang magpanggap o magpasikat sa kahit sino. Ang mahalaga, payapa ka at totoo ka sa sarili mo. Number 2, peace over socializing. Habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na ang katahimikan ay kayamanan. Noon, mahilig ka sa ingay, tawanan, salu-salo, kwentuhan. Pero ngayon, mas gusto mo na yung tahimik na umaga, mainit na kape, at preskong hangin. Gaya ni Aling Meryl, 74. Noon, puno ang schedule niya, lunch dito, tawag doon, kwentuhan sa grupo. Pero kalaunan, napansin niya, nakakapagod na pala. Paulit-ulit na kwento, reklamo, tsismis, wala nang bago. Kaya nagdesisyon siyang pumili ng kapayapaan. Hindi na siya agad sumasagot sa tawag at tinanggihan ang mga imbitasyon na hindi naman nagpapasaya sa kanya. Ang kapalit, tahimik na oras kasama ang sarili, paglalakad sa umaga, pagbabasa, at pagninilay. At doon niya na-realize, ang pagiging mag-isa ay hindi pagiging malungkot. Ito ay pagiging payapa.
Kaya kung naramdaman mong parang gusto mong lumayo sa gulo, tandaan, hindi mo iniiwasan ang buhay. Pinipili mo lang ang mas tahimik at mas totoo mong sarili. Number 3, fewer friends, fewer disappointments. Habang tumatanda, napapansin mo ring hindi lahat ng tinawag mong kaibigan ay tunay. May mga nawala, may nagbago, at may mga tumigil na lang bigla sa pakikipag-ugnayan. Masakit sa una, pero kalaunan, maiintindihan mo. Mas kaunting kaibigan, mas kaunting sakit ng ulo. Gaya ni Tatay Joseph, 78. Siya lagi ang unang tumatawag, unang bumabati, unang nagyayaya. Pero pag siya na ang nangangailangan, wala naman halos sumasagot. Noon, nalungkot siya. Pero kalaunan, na-realize niya, hindi siya ang nagbago. Tigilan mo na ang pagbibigay sa mga taong hindi marunong magbalik. Kaya ngayon, pinipili niya lang ang mga taong totoo. Mga anak, apo, at ilang matagal ng kaibigan na hindi kailangang tawagan araw-araw para maramdaman ang koneksyon. Tandaan, hindi mo kailangang maraming kaibigan. Ang kailangan mo ay kaunting totoo at sarili mong kapayapaan. Number 4, your time is precious. Alam mo, habang tumatanda, mas nagiging mahalaga ang oras. Hindi mo na basta ibinibigay sa kahit sino kasi alam mong hindi mo na mababawi. Isipin mo si Mang Simon, 81. Dati, halos linggo-linggo nasa labas, lagi sa mga get-together. Pero dumating sa punto na sabi niya, pagod na ako sa paulit-ulit na usapan. Kaya ngayon, pinipili na lang niya kung saan niya ilalaan ang oras niya. Sa pagbabasa, paglalakad, pag-aaral ng bago, o pakikipagkwentuhan sa apo. At ang maganda rito, mas masaya siya ngayon kasi ginagamit niya ang oras sa mga bagay na tunay na nagbibigay saysay. Kaya kung may mag-imbita at hindi ka naman ganado, okay lang tumanggi. Ang oras mo ay hindi obligasyon. Ito ay gantimpala at ikaw ang dapat makinabang dito. Number 5, true companionship comes from within. Maraming natatakot sa pag-iisa, pero alam mo bang minsan ito ang pinakamasarap na parte ng pagtanda? Gaya ni Aling Selina, 76. Noon, todo effort siya sa mga kaibigan. Pero dumating sa punto na napagod siya sa pakikipagplastikan, pakikibagay, at sa mga usapang walang saysay. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang maging sariling kaibigan. Nagkape mag-isa, naglakad sa park, nagbasa ng libro, nagdasal ng tahimik. At doon niya nakita ang saya pala ng pagiging kontento sa sarili. Hindi mo kailangang maraming tao para maging masaya. Ang tunay na kaligayahan nagsisimula sa sarili. Pag masaya ka sa sarili mo, mas madali mong nakikita ang kagandahan ng buhay. Number 6, letting go means living freer. Ang huling leksyon, ang pagbitaw ay hindi pagkatalo, kundi kalayaan. Kapag natutunan mong bitawan ang mga relasyon na hindi na masaya, ang mga obligasyong nakakapagod,
at ang mga koneksyon na pilit mo lang pinapanatili, mas mararamdaman mo ang gaan sa dibdib. Gaya ni Mang Pedro, 79. Noon, akala niya kailangan niyang makisama palagi para hindi siya malungkot. Pero nang tumigil siya, doon siya naging mas masaya. Mas malalim ang tulog, mas payapa ang isip, at mas magaan ang araw-araw. Kasi minsan, kailangan mo lang magpahinga mula sa mundo para maramdaman mong buo ka pa rin kahit mag-isa. Kaya mga lolo at lola, mga tito at tita, tandaan ninyo, ang pagtanda ay hindi tungkol sa dami ng kaibigan. Ito ay tungkol sa kapayapaan, kalayaan, at pagmamahal sa sarili. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo nga sa baba ang salitang kalayaan para malaman kong nandito ka pa. At kung gusto mo ng mas maraming wisdom ni lolo at lola, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang bell icon para lagi kang updated sa mga video na makakatulong sa iyo na maging mas payapa at mas masaya sa pagtanda. Maraming salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pagiging mag-isa ay ang pinakatunay na anyo ng kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.